kaya. Takot na ako. Ayoko. Siguro sa isang buwan, 4 na beses ako ng ospital. Naglalaki yung bibig ko. Yung mga kamay ko naninigas na gano'n. Quite 4 na beses daw na hospital dahil sa sobrang stress dito kay Pacboy. Sa wakas nga nagsalita na nga itong si Cherry White ang dahilan kung bakit ayaw niya na dito kay Pacboy. Pero una niya nang sinabi na mabait daw itong si Pacboy. Pero may mga bagay lamang daw na ayaw nitong si Cherry White at ilang beses na or 4 na beses na daw siya na hospital dahil dito sa kakastress niya o sa mga iniisip niya dito kay Pacboy. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na baka nga si Pacboy nga yung isang vlogger na kunwari ay magkukulab di umano pero yun pala ay minamanmana na siya ng mga otoridad. Marami ang nagsabi na si Pacboy yun ang hinuli ng mga pulis. Siguro yun ang isang rason kasi nga ayon kay Cherry White na kahit ilang beses niya daw napagsabihan kahit nabugbugin niya na daw itong si Pacboy ay wala pa ring nangyari. Kaya yun ang kinakatakot niya na baka anong mangyari na isang araw na lang ay bumalik si Pacboy at merong mangyaring hindi maganda. Kaya narito guys, panoorin natin. Ano to? Mga problema lang kami na basta hindi na kaya ng brain ko talaga. Grabe na yung ensayo ko mo nung nakaraan, bakla. Hindi ko na kaya. Takot na ako. Ayoko. Madadala sa ospital. Kakalabas lang ng ospital. Oo, ako Lagi mismo ang ng nagsugod. ospital, alam ni Pacboy yun. Lagi ako napupunta ng ospital. Lagi siya. May time na nandyan siya. Siguro sa isang buwan, 4 na beses ako ng ospital. Naglalaki yung bibig ko. Yung mga kamay ko naninigas na gano'n. Buong katawan ko manhid na manhid. Tapos yung isip ko, ito parang meron kasi isang bagay na kinatatakutan ko talaga na ayoko mangyari. Oo, mahal ko si Pacboy. Buksan natin. Kaso doon ko talaga yung mental health ko. Hindi ko na kinaya. Ito lang talaga Mabait may naman si alam yan. Pacboy. Sobrang bait nun. Kaso hindi ko na talaga kaya eh. Magiging okay pa naman kami siguro nun. Oo. As a friend, ganun. Pagiging pamilya, nandun pa rin yun. Yung pagmamahal, hindi mawawala yun. Ano, naiiyak ako, bakla. Bakla hindi talaga mawawala yung pagmamahal ko doon habang buhay na yan nandyan. Kaso yung pag to-tolerate siguro sa mga ginagawa niya, parang hindi ko na kaya. Kawawa yung anak ko. Pag nangyari sa akin, stroke ako ng tuluyan. Kuha kaya na. Yung stress ko kasi ano eh, ayoko kasi nag-iisip ng, ay baka pag umaalis, alam mo yun. Ayoko sabihin kung ano yung rason pag umaalis siya, pero Sobrang affected ang ka na. hirap kasi hindi siya umuwi eh. Alam ko kung nasan, kaso yung pagbalik, baka mamaya may mga ganitong bagay, doon ako kinakabahan na hindi ako mapakalis sa sarili kong pamamahay. Kasi ako nananahimik ako sa bahay. Yung parang ano. Pero mabait talaga si Pacboy. Sobrang bait niya. Kaso yun nga, may siya mga bagay na hindi niya maiwasan. Hindi ko na kayang tanggapin. Ilang beses na paulit-ulit. Tanungin nyo rin siya. Try nyo siyang tanungin. Yung sinasabi na dumadaan si Pacboy sa depression, hindi totoo yun. Alam niya kung ano yung depression. Depression na talagang yung utak mo parang may nag-uutos sa'yo na ganito, ganyan, na ikaw na lang yung tumitigil. Hindi ko mapigilan minsan yung sarili ko. Kaya lahat ng friends ko, nandito ngayon sa bahay ko. Kalaban mo. Depression daw si Pacboy ngayon, nasa ng gamot. Ako, ang dami kong gamot. Hirap. Sobrang hirap. Ito pa, si Pacboy, nagsasorry naman. Sorry lang, ganun lang. Kasi yung pumunta ka. Kasi yung linawin mo kung anong nangyari. Ganito yan. Kaya ako nagalit sa kanya noon, yung time na yon, na hospital ako, hindi siya pumunta. Sabi ko sa kanya, yung mga bata, yung mga babae, walang kasama sa bahay. Sabi niya, magpapaalam lang siya, nasa event siya. Ngayon, nung bumalik siya, teka lang, ngayon, nung time na yon, yung sabi ko sa kanya, yung mga, wala na naman ako. Minsan kasi nabablanko talaga ako eh. Ayoko pa naman banggitin to, tangina, okay na okay ako bakla pagbaba ko. Bakla. Hindi naman kita pinilit. Hindi ko na hindi ko na ako pigilan eh. O, sige, kasi sagutin nababasa natin niya yung rin mga tanong naman. nila. At daw di kami magkasama. Nasaan daw si Pacboy? Eh, hindi rin naman namin alam.
May mga bagay siyang hindi niya talaga maiwasan. Yun lang yun. Pero promise, mabait si Pacboy. Mm-mm. Pero malay nyo, may isang tao na makakapagpabago sa kanya. Hindi ako yun. Kasi ako talaga, lahat ginawa ko na. Hindi siguro ako yun. Uy, Malay parang mo, may matindi isang- pa to sa Katniel. Malay mo, hindi kami nagsasalita sa social media, inaantay ko lang siyang umuwi. Para kami yung mismo magla-live dalawa. Iniintay ko lang mismo na siya yung lumapit. Wala pa rin. Nagpasko. Wala. Yung sinasabi na pinalayas ko siya, walang ganun. Mm. Kung pinalayas ko siya, sana wala yung gamit niya. Andito lahat sa kwarto. Nandito lahat ng gamit. Hindi lang siya umuwi kasi alam niya kung anong reason, kung anong mangyayari pag umuwi siya at makahalata ako siya. At magkikita pa rin kami ni Pacboy. Siyempre, may mga bagay kami dapat ayusin. I-settle, tapusin. Lalo na lahat ng trabaho. Ulitin ko kasama namin. yung love, nandun pa rin yun. Hindi mawawala yun. Kaso yung peace of mind, sirang-sira na talaga yung mental health ko. May mga pakwait na nagsasabi na ginamit lang daw. Di ba kaya inano namin ka na? Anong ginamit? Walang gamitan na nangyari. Oo, lahat kasi kami. Ginamit na lang daw. Hindi ko alam kung... Ginamit ko? Lang daw si Paco. Oo, tapos